Welcome to JJ Tagalog Movie Recap. Ngayon ay ipapakita ko sa iyo ang isang aksyon, misteryo, sci-fi film mula 2020, pinamagatang Boss Level. Mga spoiler sa unahan, mag-ingat-ingat, si Roy Palmer ay isang retiradong sundalo ng Delta Force na kasalukuyang dumaraan sa 139 na bersyon nito na pare-parehong araw. Siya ay natigil sa isang time loop na nagre-reset sa tuwing siya ay mamamatay, at siya ay dumaan ito kaya maraming beses, natutunan na niya ang pattern ng araw sa pamamagitan ng puso. Tuwing alas 7 ng umaga, isang lalaki ang pumasok sa kanyang apartment at sinubukang patayin siya at ang babaeng nakasama niya. Pagkatapos ay lumitaw ang isang helicopter na may isang Mama Meryl sa labas ng kanyang bintana at binaril ang kanyang apartment hanggang sa sumabog. Alam ni Roy kung saan at kung paano lilipat upang maiwasan ang lahat ng ito, at tumalon sa bintana sumakay sa isang truck na puno ng buhangin, na 22 beses na niyang napalampas bago niya sinimulang ayusin ito. Pagkatapos ay nang-hijack siya ng kotse at nagmaneho para takasan ang dalawa pang assassin sa isang minivan. Hindi alam ni Roy kanilang mga pangalan, kaya tinawag niya silang Pam at Esmeralda. Hinahabol siya ng mga babaeng ito at pinagbabaril siya sa kabuuan lungsod, ngunit alam ni Roy kung paano takasan ang mga ito hanggat hindi siya naabala at naaalalang umiwas sa bus. Dahil sa oras na ito siya ay hindi, ang araw ay nagre-reset at muling magsisimula muli. Maliit lang nagbabago ang mga detalye sa bawat loop, ganap na nakadepende sa kung ano ang pasya o nakalimutang gawin ni Roy. Nagpapas siya sa lalaki sa kanyang apartment, ang helicopter at Pam, may iba pang mga assassin tulad ni Guan Yin, na kadalasan pinapatay siya ng espada. Si Kabun, isang maliit na lalaki na nagpaplano ng bomba sa kanya, si Smiley, na mahilig pumatay sa pamamagitan ng pag-impanya sa kanya ng isang sibat at itali sa likod ng kanyang ball, ang kambal na aliman, at isang lalaki. Kamukhang kamukha niya yun kaya Roy No. 2 ang tawag niya sa kanya. Minsan nagagawa niyang pumatay ng ilan sila, ngunit sa huli, hindi mahalaga, hinahanap siya ng iba at pinapatay pa rin siya. Sa isip ni Roy ang may mga sagot para ipaliwanag kung ano ang nangyayari ay ang kanyang dating asawa, ngunit kapag siya ay tumawag sa kanyang opisina, ang kukuha ng telepono ay ang kanyang amo, si Colonel Clive Venter, na nagsabi sa kanya na siya ay namatay sa isang aksidente, ngunit naniniwala si Roy na siya ang pumatay sa kanya. Gayunpaman, nakalulungkot, hindi niya nagawang mabuhay ng matagal alamin kung bakit. Sa mga araw na nakatakas siya sa bus at si Pam, si Roy ay nakarating sa kainan ni Jake, kung saan kailangan niyang magmadali upang umupo sa bar o ang huling pwesto ay kukunin ni Daifeng, isang world champion swordmaster na crush ni Jake. Si Roy ay nagpapatuloy sa pagkalasing habang nakikinig sa lalaking nakaupo sa tabi niya, si Dave, na nagsasalita tungkol sa panloob na seguridad at mga teorya ng pagsasabuatan. Sa 12:47, palagi siyang hinahanap ng mga assassin at pinapatay siya doon sa gitna ng kainan, na ang ibig sabihin ay hindi pa nakarating si Roy kahit isang minuto ang nakalipas sa puntong ito. Kung hindi siya pumunta sa kainan, tapos papatayin lang siya kanina, nakatry na siya ng maraming alternate roads as possible. Habang siya ay binaril muli ng bawat isa sa mga assassin, naalala ni Roy ang nakaraang araw ang oras na nagsimula ang OOP. Siya ay bumibisita sa kanyang dating asawang si Gemma Wells sa kanyang pinagtatrabahuan na Dino Laboratories, pagkatapos niyang mag-iwan sa kanya ng isang mensahe na humihiling sa kanya na pumunta dahil ang kanyang kumpanya ay kumukuha. Gayunpaman, hindi siya mukhang masyadong interesado sa kanyang resume o muling kumonekta pagkatapos na hindi makita ang isa't isa maya-maya, sisimulan na niyang kunin ang mga sukat ni Roy at isang sample ng buhok nito, na kumukuha ng dugo kapag hinailan niya ito. Habang pinagmamasdan sila ni Venter at ng bodyguard niyang si Brett sa pamamagitan ng mga security camera, tinanong ni Roy si Gemma tungkol sa kakaibang makinang ito na ginagawa niya, na inaangkin niya ay maaaring i-unmake ang lahat ng oras at espasyo, at kahit nasirain ang planeta kung ginamit ng hindi wasto. Ibinalita rin ni Roy ang usapin ng kanilang anak, na hindi alam na siya ang kanyang ama, ang tingin niya lang ay kaibigan ng pamilya si Roy. Nagmamakaawa na marinig, sinabi ni Roy kay Gemma na maaari niyang tanggapin na magkaroon na wala siya noong pinili niyang magtrabaho kaysa sa kanya, ngunit karapat-dapat siyang magkaroon ng pagkakataon na mapunta sa buhay ng kanyang anak. Ang kanilang pag-uusap ay biglang naputol ni Brett, na nagpapaalala kay Gemma na ito ay isang restricted area, ngunit sinabi ni Gemma na mayroon siyang espesyal na kasunduan kay Venter. Nang subukan ni Roy na ibigay sa kanya ang kanyang resume, sinabi ni Brett na hindi sila kumukuha, ibig sabihin ay nagsinungaling si Gemma, ngunit pinaalis niya ito bago siya masasabi pa. Bago umalis si Roy sa gusali, sinabi sa kanya ni Gemma na pinadalhan niya siya ng kaarawan kasalukuyan na hindi kapani-pani walang mahalagang buksan niya at dapat niyang alalahanin si Osiris. Samantala, hindi gusto ni Venter ang katotohanang nakita at natutunan ni Roy ang mga bagay tungkol sa kanyang mga eksperimento, kaya inutusan niya si Brett na harapin siya sa pamamagitan ng pagkuha ng mga random na asset sa halip na mga sinanay na sundalo kaya walang makakasubaybay sa mga assassin pabalik sa kanila. Pagkatapos ay pinapunta niya si Gemma sa kanyang opisina at pinagalitan siya dahil sa mga sirang protocol sa seguridad sa pamamagitan ng pag-imbita kay Roy.
Pagsapit ng gabi, Roy pumunta sa isang bar at sinundo ang isang babaeng tinatawag na Alice, na nagtatrabaho bilang isang dental hygienist. Isa lang siya, mas maraming babae sa mahabang linya ng mga pananakop, at itinuturo ng bartender na hindi matutuwa si Roy ang mga one-night stand na ito dahil hindi siya tumitigil sa pag-iisip tungkol sa kanyang dating asawa. Habang papasok si Alice sa banyo, nakatanggap siya ng tawag mula kay Gemma, na nagsasabi sa kanya na may gagawin siyang marahas at siya kailangan niya ng tulong, ngunit pinutol ni Venter ang kanilang linya bago pa siya makapagsalita. Masasabi ni Roy kay Gemma parang galit, pero pinili pa rin niyang bumalik sa pwesto nila ni Alice sa halip na subukan abutin muli siya. Habang sina Roy at Alice ay nagsasaya, inilagay ni Gemma ang buhok at dugo ni Roy sa isang tubo na ipinapasok niya sa loob ng makina na kanyang ginagawa. Nakikita ito sa seguridad camera, nagpasya si Venter na siya ay naging rogue at pinasundan siya ni Brett. Ito ang muling normal araw na nabuhay si Roy bago magsimula ang loop. Ngunit ngayong nabalikan na niya ang kanyang alaala ang pakikipag-usap niya kay Gemma, napagtanto niyang hindi pa niya nasuri ang red shalong ipinadala niya sa kaarawan kaya't sa wakas ay binuksan niya ang pakete at nakahanap ng aklat na may pamagat na Ezet at Osiris na may tala mula kay Gemma noong yung back cover na nagsasabing time waits for no man. Masyado siyang na-distract sa libro kaya nakalimutan niya tungkol sa paggawa ng mga tamang hakbang upang maiwasan ang mga asasin. 2 beses pa siyang namatay bago siya nakatakas kasama ang libro salamat sa paghahanap ng isang buton sa kotse na palagi niyang hina-hijack na hindi niya napansin dati. Matapos pinindot ito, nagsimula ng mas mabilis ang sasakyan, dahilan para hindi makalabas si Roy dinala siya sa kainan ni Jake. Sa halip, napunta siya sa Underground Atlanta Mall, kung saan siya nakaupo para basahin ang librong iniwan sa kanya ni Gemma. Hindi niya maintindihan kung ano ang kwento ni na Ezet at Osiris may kinalaman sa kahit ano, ngunit naputol ang kanyang pagbabasa nang makita niyang may binibili ang kanyang anak na si Joe mula sa isang mas matandang bata. Nang malaman niyang siya na lang ang natitirang pamilya ngayong patay na si Gemma, sinundan niya si Joe sa isang arcade kung saan nagdaraos sila ng mga esports tournament. Sa tuwing lalakad siya malapit sa A-screen, siya ang dahilan para magka-glitch sila, ngunit hindi ito napansin ni Roy, lumapit lang siya kay Joe at pinagalitan siya. Para sa pagtanggal ng paaralan. Tinanong din niya kung ano ang pinili niya, ngunit ipinakita sa kanya ni Joe na ang mga ito ay baraha lamang, hindi anumang uri ng iligal na sangkap. Pagkatapos ay inanyayahan siya ni Roy na mananghalyan, at sa sandaling umalis sila ang gusali, napansin niyang ito ay 12:50, ang pinakamatagal na nabuhay niya mula nang magsimula ang loop. Di lang siya pinag-aaralan kung ano ang kanyang ginawa sa ibang paraan, sa wakas ay napagtanto niya na dapat ay naglagay sila ng isang trapper sa kanya, at ang mga metal na dingding ng kainan at ang lokasyon sa ilalim ng lupa ng shopping mall pinapanatili siyang ligtas. Sa sandaling iyon, dumating ang mga asasin at binaril si Roy habang hinahawakan niya si Joe at inilalagay ang kanyang sarili sa pagitan ng mga bala at ang kanyang anak, namamatay habang sinasabi niya sa kanya na siya ang kanyang ama. Kapag ang araw muling nag-restart, tinanong niya ang lalaking pumasok sa kanyang apartment tungkol sa trapper, ngunit hindi niya sasabihin sa kanya kung nasaan ito. Ilang sandaling pa ay dumating na si Roy sa kainan at tumiretso sa banyo upang masuri niyang mabuti ang kanyang katawan, hanggang sa paglalagay ng mga daliri sa kanyang likuran, ngunit hindi pa rin niya mahanap ang taga-subaybay. Naaalalang alam ni Dave ang lahat tungkol sa bagay na ito, tinanong niya siya kung saan magtatago siya ng trapper, at iminumungkahi ni Dave ang mga ngipin. Nagbabalik ito ng alaala kina Roy, Alice, ang dental hygienist, pinatulog siya sa isang dentist chair habang pinapanood sila ni Brett, siya ay naging bahagi ng kanilang bitag sa lahat ng panahon. Matapos makakuha ng mas maraming alak at clears kay Jake, si Roy pumunta sa banyo kasama si Dave at sinimulang tanggalin ang kanyang mga ngipin hanggang sa matagpuan niya ang taga-subaybay, para lang pinatay makalipas ang 1 segundo ni Roy no. 2. Nang magsimulang muli ang araw, tinanong niya si Alice, na nagsabi sa kanya na siya ay binayaran ni Brett upang itanim ang trapper bago siya umalis. Si Roy ay sumusunod sa karaniwang gawain hanggang sa makarating siya sa kainan ni Jake, kung saan tinanggal niya ang ngipin gamit ang trapper at pagkatapos ay dinala ito sa isang abandonadong gusali upang gamitin ito bilang isang bitag. Ang kanyang plano ay gumagana at si Pam ay nagpakita, ngunit siya ay tumanggi sabihin kung sino ang umupo sa kanya, kaya pinatay niya ito gamit ang sarili nitong baril, na dating pag-aari ng isang tiyak diktador ng G-Man. Alam ni Roy na inilagay siya ni Gemma dito para sa isang dahilan, ngunit dahil hindi siya makakalayo sapat na bumalik upang iligtas siya, ang lahat ay walang kabuluhan. Ang natitira na lang sa kanya ay paghihiganti, kaya si Roy masaya kasama ang kanyang bagong nahanap na trapper na Lay Freedom at pinapatay ang lahat ng mga asasin na humahabol sa kanya. Gamit ang teleponong ninakaw niya kay Kaboom, kinausap niya si Brett at nangakong hahanapin niya ito at ilalabas niya ito. Ding! Nagmamaneho si Roy sa mga laboratorio at sinubukang buksan ang pinto gamit ang kotse, ngunit nabangga lang siya at binaril ni Brett pagkatapos. Magsisimula ang isang serye ng mga loop kung saan nananatili si Roy sinusubukan ng iba't ibang mga plano upang makalusot upang mamatay ngayon, tulad ng pagpapadala ng kanyang kotse na may mga bomba at pagpapanggap na maging Roy No. 2. Ang pagnanakaw ng kanyang ID ay nagpapahintulot sa kanya na makapasok sa loob,
Ngunit muli, kailangan siya nito ilang mga pagsubok hanggang sa matutunan niya ang lahat ng mga trick para maiwasan ang mga guard at security camera. Nang sa wakas ay nakahanap na siya ng paraan para makalusot ng ilang armas kasama niya, ang mga bantay ay hindi ay problema, ngunit ang kanyang susunod na balakid ay si Guan Yin, na ang mga kasanayan sa pakikipaglaban sa espada ay napakahusay para sa kanya para pigilan siya gamit ang mga wallet lang. Minsan, hindi siya namamatay ng mabilis dahil sa mga sugat ng espada at nahanap siya ni Venter, na nagbibigay ng parehong mahaba, siksik na pagsasalita tungkol sa kanyang mga plano na i-reset ang kasaysayan noon pagpatay sa kanya. Sa panahon ng isa sa mga talumpating ito nalaman ni Roy na ang pangalan ng proyekto ay ang Osiris Spindle, at napagtanto niya ang dalawang bagay, hindi alam ni Venter na gumagana ito, at inilagay siya ni Gemma sa ito para maging Osiris siya at pigilan si Venter at ang kanyang mga plano. Feeling empowered after pagkatutong naniniwala pa rin si Gemma sa kanya, nagsimula si Roy ng bagong serye ng mga loop na may bagong plano. Pagkatapos pumunta sa pamamagitan ng karaniwang gawain hanggang sa pagtanggal ng tracker sa banyo ng kainan, lumalapit siya Daikong at humingi sa kanya ng mga aralin sa espada, at tinanggap niya na turuan siya dahil nakikita niyang nakakaintriga siya. Sinasanay niya ito sa pamamagitan ng maraming mga loop hanggang sa siya ay sapat na upang talunin siya, at pagkatapos magpasalamat sa kanya para sa kanyang mga aralin, muli siyang pumasok kay Dino. This time, lumalaban na siya Guan Yin na may espada sa halip na baril at madaling tinigilan ang lahat ng kanyang mga galaw. Matapos siyang asarin ng kaunting pinutol ang kanyang nakapusod, sinaksak niya ito ng sarili nitong espada. Dumating sina Brett at Venter, ngunit si Brett mabilis na namatay nang saksakin siya ni Roy ng espada sa noo. Nagsimula silang magsuntukan ni Venter, at nang subukan ni Venter na humawak ng baril, nabawi ni Roy ang kanyang espada at ipinakuha ang kamay ni Venter sa sahig. Habang ipinapaliwanag niya na walang sinuman ang dapat gumanap bilang Diyos at muling isulat ang kasaysayan, ang nakaraan ay dapat iwanang tulad natin maaaring matuto mula dito. Iniisip ni Venter na ang mga iyon ay malalaking salita na nagmumula sa isang absent lama at nagpapahiwatig maaaring nasa panganib si Joe, na ikinagalit ni Roy. Matapos patayin si Venter, bumalik siya sa kanyang sasakyan at nagmamadali sa mall, kung saan nalaman niyang huling na siya, patay na ang kanyang anak, at malamang na ito na nangyari ng maraming beses sa lahat ng mga loop na napagdaanan niya. Habang nakikipaglaban siya sa mga pulis, hindi yun hinahayaang lumapit siya upang makita ang katawan ni Joe. Isang maliwanag na liwanag ang lumitaw sa abot tanaw, katapusan na ng mundo, tulad ng babala ni Gemma sa kanya. Dumating si Roy sa conclusion ni Gemma patay dahil iniwan siya nito at hindi na siya tinawagan ng humingi ito ng tulong sa kanya, at ngayon ay anak na nila kasali rin dito. Kung magwawakas man ang mundo, walang saysayang gumawa ng anuman, kaya sinimulan ni Roy na gugulin ang susunod na ilang mga loop sa isang walang pakialam na estado, na nagpapahintulot sa mga asasin na pumatay siya ng paulit-ulit. Isang umaga, gayunpaman, ang karahasan sa wakas ay nakapagpatigil sa kanya at nagpasya siyang samantalahin ang lahat ng oras na mayroon siya ngayon sa kanyang mga kamay. Bumalik siya sa mall at sinusundo si Joe para maghapon magkasama, naglalaro ng mga video game at nanananghalyan. Ginagawa niya ito tuwing loop hanggang sa katapusan ng mundo ay kunin ang mga ito at ni-reset muli ang araw. Gusto niyang sabihin kay Joe siya ang kanyang ama, ngunit siya ay masyadong natatakot na gawin ito. Sa loop 249, iniharap ni Roy ang paksa ng ang trabaho ni Gemma, at ibinunyag ni Joe na kinausap niya siya ng maaga nang hindi siya umuwi. Nagulat ito kay Roy, na palaging iniisip na siya ay pinatay sa gabi, kaya ngayon siya ay nagsimulang may bagong plano para makita kung nililigtas niya siya. Pagkatapos i-reset ang araw, muli siyang pumasok sa laboratorio at pinaril sina Venter at Brett habang hinihingi ang mga sagot. Inamin ni Brett na naging sila sinusubukang alamin kung ano ang ginawa niya sa spindle ng Osiris, dahil tila sinaputahin niya ito at ngayon hindi nila makontrol ang chain reaction na sinimulan niya. Napagtanto ni Venter na nakakalusot si Roy dahil gumagana ang spindle, ibig sabihin ay ginawa siya ni Gemma ng nawawalang masa. Nang tingnan ng security camera, nalaman ni Roy ang eksaktong oras ng pagkamatay ni Gemma, 14 na minuto pagkatapos niyang magising. Pagkatapos ng pagbaril sa sarili upang simulan muli ang araw, nagpasya si Roy na subukang iligtas si Gemma kahit na siya mayroon lamang 14 na minuto para gawin ito. Gaya ng dati, pinapatay niya ang unang assassin, ngunit pagkatapos, ginagawa niyang kakaiba ang nakagawian sa pamamagitan ng pagtalo ng direkta mula sa bintana at papunta sa helicopter. Ang Mama Meryl ay sinipa bago binyantaan ni Roy ang piloto ng baril, na nagbutos sa kanya na dalhin siya upang mamatay ngayon ng mas mabilis hanggat maaari. Pagdating niya, dinadala niya ang machine gun ng gunman habang siya ay pumupuslit sa loob ng gusali at ginagamit ito upang patayin ang lahat ng mga asasin na magkasamang naghihintay sa labas ng pinto. Mula sa tumpok ng mga katawan, kumuha siya ng baril at espada ni Guan Yin, at pinaputukan niya ang bawat gwardya. Ang kanyang paraan hanggang sa makarating siya sa laboratorio ni Gemma, kung saan siya inaatake ni Brett. Ginagawa ni Roy huwag mag-atubiling patayin pareho siya at si Venter sa ilang segundo bago muling magkita si Gemma, na nagtanong sa kanya kung gaano karaming mga pagsubok ang kinuha niya upang makuha siya.
Nagsisinungaling siya at sinabing isa lang yun, ngunit nakikita ni Gemma ang katotohanan ng sinimulan niyang sabihin sa kanya ang lahat ng mga bagay na natutunan niya tungkol kay Joe pagkatapos niyang ipangako sa kanya na ligtas siya at walang mga asasin na humahabol sa kanilang anak. Ipinaliwanag ni Gemma na walang tigil ang suliran, ay restart lang ito. Ginawa niya ang nawawalang masa sa loob ng makina na partikular na tumugma sa DNA ni Roy. Kaya't kung siya ay pumasok sa spindle, ang araw ay dapat na i-reset sa huling pagkakataon at ang oras ay babalik sa normal, ngunit hindi siya 100% sigurado dyan. Ang lahat ng ito ay isang teorya lamang dahil ito ang unang pagkakataon na gawa niyang pa-underin ang makina at ang lahat ay ginawa sa pagmamadali upang pigilan si Venter. Kung magpapatuloy ang oras at mamatay si Roy, mawawala na talaga siya, ngunit sa tingin niya ay sapat na ang natutunan niya impormasyon upang mailigtas pareho sina Gemma at Joe nang walang gaanong problema. So after kissing Gemma, pumasok na si Roy ang Osiris Spindle, at naghihintay para sa makina na gamitin siya upang sana ay masimulan muli ang araw para sa huli oras. Tiyaking mag-subscribe at i-on ang mga notification para makapanood ka ng higit pang mga video na tulad nito. Salamat sa nanonood.